Asahan na naman po natin na simula na naman ang mga may drama, may paawa, may mga delaying tactics na tinatawag dito ho sa pangatlong linggo ng impeachment trial. Simula ulit ngayong Lunes, Martes at Wednesday sa betrayal of public trust at graft in corruption na kinakaharap ng pangalawang Pangulo ng bansa. Kasi meron talagang mga senator judges hindi mo mapigilan na pumapel na parang irrelevant o malayo sa impeachment or article of impeachment dahil maaaring publicity at iba pa. Kasi dapat ang pinag-usapan sa trial related lang sa article of impeachment. Pero dahil may galit sila sa NBI director, hindi nila gusto ang galaw ng NBI na mag-imbestiga. Ayaw nilang kilalanin ang trabaho ng NBI mag-imbestiga kahit walang complainant sa oras na makadinig at makakita sila ng mga posibleng paglabag sa batas at may kaugnayan sa pang-aabuso sa kapangyarihan ng kahit na sino. Ayaw nilang intindihan yan. Pinipilit nilang idugtong sa politika. Pag sila iniimbestigahan, sinasabing hinaharas sila. Pag sila ay kinasuhan, sasabihin ay panggigipit. Hindi ko na rin maintindihan yung mga taong ganyan. Parang ang feeling nila ay sila ang dapat masunod. At kahit na anong gawin nila, huwag silang kasuhan. Kahit anong gawin nila, huwag silang imbestigahan noon at ngayon. Hindi naman ho pwede yan. Anong klaseng mga tao yan? Alam na ninyo kung sino tinutukoy natin. Kaya habang papainit po itong mga nangyari sa ating bansa, papainitin itong trial na ito, asahan na ninyo yung mga senator judges na ang mga manifestation o pagsalita ay talagang hindi mo pakikinabangan. Ikaaasar mo pa kasi nga kadalasan ay hindi related sa topic. Pangalawang napapansin parang scripted. Kung yung mapapansin yung ilang senador, pag nagsalita sunod-sunod, ang feeling nila sila lang yung senator judge. 2, 3, 4 lang ang nagsasalita pero yung iba hindi na ho halos makapagsalita dahil sila lang ang paulit-ulit. Halatang merong galit, may kinakampihan at dinidelay nila ang proseso. Ang katarungan, katotohanan at pananagutan ng mga dapat mangibabaw, yun ang mahalaga. Pero pinipilit nilang kung ano-ano ang gusto nilang palabasin. So, malaya tayo sa ating mga observation. Ako naniniwala doon sa Article 4 may napatunayan na ang mga prosecutors, private and public prosecutors. Dahil yun naman ang layunin ng Article 4. Kilalanin, panindigan kung sino nagsasalita, sino nagbanta kay Pangulong Marcos. At posibleng madiscover sino ang inutusan ng pangalawang Pangulo sa buhay ng Pangulo, First Lady at dating Speaker. Yun po yun kaya established na yun. Kaya nga winidraw na yung marami pang testigo noong nakaraang linggo. 3 testigo na lang. Panghuli si Director Melvin Matibag. Yung susunod na article ay yung may kaugnayan na ho sa confidential fund. Sunod-sunod na yan. Statement of Asset and Liabilities, Ill-Gotten Wealth, at marami pang iba. So, hopefully, sa lalong madaling panahon, makapag-decide na ang impeachment court na magdesisyon, isomon ang mga dokumento, financial record. Kasi hindi naman ho pwedeng pagbawalan yan. Hindi pwedeng matakot ang impeachment court sa mga pangkaraniwang Republic Act tulad ng Bank Secrecy Law at iba pa na pwedeng pagtaguan. Mahalaga na ang Vice President dapat walang nilalabag na batas. Mahalaga na dapat ang Vice President ay managot kung merong sapat na ebidensya at pananagutan. Kung si Erap noon na trial na sa impeachment, dating si Chief Justice Corona at kung sino-sino pa, bali panlima na nga itong Vice President, yung iba si Chairman Bautista ng COMELEC, nag-resign siya, kaya hindi na ituloy ang impeachment. Yung sa Ombudsman dati, ganoon din. Nung magkakaroon ng impeachment, nag-resign. Ito ang Vice President, ito naman ang kakaiba. Kahit siya mag-resign, tuloy ang impeachment. Kasi yung perpetual disqualification ang pangalawa sa kaparusahan kung mapapatunayan na may kaugnayan
sa illegal na mga paggamit ng batas or paglabag sa batas ang pangalawang Pangulo. Kaya kahit mag-resign, dahil alam naman, sinabi ko na dati, dalawa lang naman ho ang kaparusahan dyan. Removal sa Office of the Vice President at pagbabawal sa kanyang posisyon o kung anumang posisyon gusto niyang pasukin sa gobyerno kapag ka napatunayan. So walang personalan issue lang. Maging malawak lang ang pangunawa tungkol dito. Ako wala ang kinakampihan dito. Ang akin dito kung ano ang inilalatag ng prosecution, ng kailang ebidensya, may karapatan ng depensa na kailang tutulan yan sa kailang kontra-ebidensya, kontra-testigo. At ang judge ang magde-decide. Yung nagsasabing bias at kung ano-ano kasi hindi nyo naintindihan. Gusto nyo kasi laging pabor sa inyo ang balita. Gusto nyo kayo paboran, hindi pwede. No one is above the law. Kahit sino. Yan ang policy ng gobyernong ito. Kahit sino managot sa batas. From Vice President hanggang sa pinakawawang posisyon ng pamahalaan, pag may patunayang may ebidensya, kasuhan at papanagutin. Lalo na ako dito sa impeachment kasi mahalaga itong impeachment. Hindi ito utos ng kung sino lang. Ito ay constitutional duty ng ating mga congressman, ng mga senador at ng buong gobyerno against constitutional official or impeachable official ng ating bansa base sa constitutional na basehan na ayon sa ating 1987 Constitution. Yun po yun. So, dapat naiintindihan din yan ninyong lahat sa Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo na ating kapwa Pilipino. Kaya itong impeachment trial na ito, huwag nating ibaliwala. Seryosong usapin ito, seryosong issue ito, seryoso din po na ito ay dapat may pananagutan ng kahit sino. Hindi pwedeng dadaanin sa mga survey, drama ng akusado, drama ng supporters, drama ng kung sino-sino. Hindi. Dahil ang impeachment court, nandiyan na. Yan ay proseso at yan ang tamang venue. Ang hindi haharap dyan, sila ang mawawalan. Ang hindi respeto dyan, sila rin natatamaan. At yun namang mga nandyan, tulad ng mga senator judges, ipakita naman nyo ang inyong pagiging independent, huwag halatang halata at huwag magpahalata. Meron ng ilang nahahalata na talagang hindi titingin sa ebidensya. Titingin sa pagkakaibigan, utang na loob, kapartido, at kung ano-ano pa. Ayun. Please like, share, subscribe, and follow. At sa ating mga pag-uusapan, abangan ninyo. Basta tuloy-tuloy tayong magbabantay dahil trabaho ko ito at obligasyon ko iparating sa mamamayang Pilipino kung anong nangyayari. Wala tayong pag-uusgang tapos na ito kung ano man. Yung ating sinasabing meron silang basihan, base sa prosecutors. Pag sinabing walang basihan, base yan sa Defense Council. So parehas yung maririnig ang kanilang mga panig.